Sister Kate, pinag-usapan ninyo yung about sa pagtatanim ay napaka-importante. At ngayon po ay almost same, but gusto ko pong sabihin na yung pagtatanim na ito po ay hindi optional. Yung pagtatanim, yung paghahayag po ng salita ng Diyos, ito po ay hindi optional para sa mga disipulo o sa mga taong sumusunod sa Kanya. Sapagkat itong pagtatanim na ito ay inutos ng Diyos sa buhay ng bawat isa, at ito po ay mandate. Ano po yun? Ito po ay utos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung mapapansin niyo po, yung title po natin ngayon is Pursuing the Great Commission. And itong pagtatanim na ito, minsan nami-misunderstand po ito ng mga tao o ng mga Kristiyano. Iniisip nila na yung paghahayag ng salita ng Diyos, yung pagkakaroon ng disipulo, ito ay para lang sa mga pastor or leader ng isang simbahan. O kaya iniisip nila na itong paghahayag ng salita ng Diyos, ito ay para lang sa mga medyo bata-bata pa. Yung kaya pang umikot-ikot, or yung iba naman, sabi naman ng mga bata-bata pa, ito naman ay para lang sa mga medyo may edad na. So, sino ba talaga yung merong karapatan o sino ba talaga dapat yung gumawa ng inuutos ng Diyos? Ito po yung pag-aasapan natin sa oras na ito. Kaya po sa oras na ito, nais ko kung buksan po natin ang ating Biblia. Ito po ay sikat na Bible verse mula sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Mateo, Kapitulo 28, versikulo 18. Mula 18 hanggang 20. Okay, nandiyan na po ba lahat? Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Di po ako magsisimula sa 19. Yan. Madalas po, ang sinimulan po ng ibang mga preacher, hindi naman po masama, pero nakakalimutan po nila yung 18, which is kasama po ito sa sinasabi po ni Jesucristo. Nandiyan na po kayo? Yun, sige po, babasahin ko po sa English. Sabi po dito, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sino po nagsasalita dito? Si Jesus Christ po. Okay po? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Isa po tayo po ay panandaliang manalangin. Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat na muli. Binigyan mo kami ng pagkakataon upang makarinig ng iyong salita. Hayaan niyo, O Diyos, sa maiksing oras na ito, kami po ay matuto. Ang salita mo ay lumimo sa aming mga puso't isipan. At hindi lamang ito maging stock knowledge namin, O Diyos, but ito ay gawin din namin, mai-apply rin namin sa aming mga buhay. Kaya hayaan niyo, Panginoon, ano man yung gagawin namin sa oras na ito, ikaw lang rin po ang siyang magbigyan ng kapurihan. Ikaw lang po, O Diyos, ang siyang may taas. Purihin ka, dakilangin ka, at po kami talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Okay po. Dito po ang pag-usapan po natin ay Great Commission. Which is, Jesus Christ po, hindi po siya nagsimula sa go and make disciple. Si Jesus Christ po, makita natin in verse 18, sabi niya, ito po ay bago siya umakyat muli sa sa langit, sa kanyang sa kaharian. Bago po siya umakyat sa langit, inutusan niya po yung kanyang mga disipulo. Ang sabi niya muna, bago niya ikutos, all authority in heaven and on earth has been given to me. O sa Tagalog po, mababasa natin dyan, meron po ba kayong Tagalog dyan, mga kapatid? Pwede po pakibasa ng isang malakas. Tagalog po. Wala, puro English po. Englishera po dito. Ayan po, sige po. Ayan. Hanggang 18 lang po, 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, binigay na sa
Amen? Nakita niyo po itong sinabi ni Jesus, hindi siya nagsimula sa mangkutos lang. Kumbaga, sa unang entra niya sa kanyang mga disipulo, kasi makita niyo po dyan, ang kausap niya po ay mga disipulo niya. Sa 16 po, sabi dito, then the 11 disciples went to Galilee to the mountain where Jesus had told them to go. Then they saw Him, they worshiped Him, but some doubted. Ibig sabihin, nung nakita nila si Jesus, sinamba nila, yung iba sa kanila, sinamba nila, pero yung iba sa kanila, nagdadaw. Bakit? Bakit mo nagdadaw? Kasi si Jesus po, this time, tapos na po siyang mamatay. Then siya po ay muling nabuhay, at si Jesus po ay nagpakita po sa kanyang mga disipulo. At kung makita dito, 11 lang po yung nandito po. Pero actually, ito pong sinasabihan niya, lahat ng disciples niya po. Ibig sabihin po, akala lang po kasi ng iba, meron lang po si Jesus 12 disciples. Pero kung bibilangin natin mabuti, hindi po nakatalahan lahat sa Biblia, marami po talagang sumusunod kay Jesus. Meron din po mga babae na naglilingkod sa Kanya, meron din po mga kasamahan ng mga disciples niya. Kaya nga nung si Judas po ay namatay na, ngayon po papalitan nila ng panibago. Ano sabi po nila? Dapat yung papalit ay yung parehas ng naranasan ng mga disipulo. Ibig sabihin, during ng buhay ni Jesucristo for 3 years ng kanyang ministry, meron siyang mga kasama. At ngayon sinasabihan niya, kahit na yung mga nagkadaw sa kanya, bago niya sabihin yung kanyang mission, sinabi niya muna, all authority in heaven and on earth has been given to me. So sinasabi niya dito na meron siyang otoridad. Ibinigay na ng Ama yung authority ng langit at ng lupa sa kanya. So, anong ibig sabihin nito? Na kung saan hindi lang sa kakunting bagay, kundi sa lahat ng creation ng Diyos, si Jesucristo ay mayroong authority. At ngayon, dahil meron na siyang authority, binibigyan niya ngayon ng authority yung kanya mga disipulo. Na kung saan, sabi niya, therefore, go and make disciples. Gusto kong linawin ito. Kasi nung inutos niya po, na go and make disciples, once again, hindi ito optional. Hindi niya sinabi, pwede ka bang pumunta? Pwede ka bang umayo at gumawa ng disipulo? No. Sinabi niya na yung authority niya. At inuutusan niya, this is a command that comes from our Jesus Christ. At hindi siya nagsasuggest with His own authority na kung saan sabi niya, go and make disciples. Ibig sabihin po pala, yung sinasabing ito, hindi lang para sa mga pastor. Hindi lang rin po para sa mga leaders ng church. Hindi lang rin po para to sa mga missionaries. Ang problema po na nangyayari ngayon, hindi na ginagawa to ng mga church members. Kaya po nung ginagawa nila, kapag may evangelism, o sige, kayo lang po, hindi ako available, hindi siya nagbibigyan ng effort. Ano pa po? Kapag may mga gawain, hindi sila nagbibigay ng oras. Bakit? Iniisip nila na itong sinasabi nito na Great Commission na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo ay optional at para lang sa mga tao na naglilingkod sa loob ng simbahan. Hindi po. Ito po ay para sa lahat. Hindi po para sa lahat po sabi ito. Ngayon po, bago ko magpatuloy dito, baka naguguluhan tayo, ano po ba yung Great Commission? Ano po ba yung sinasabi nito na ibinigay ng Diyos sa atin para sundin? Kasi yung iba, minsan naman ginagawa nila pero hindi nila naiintindihan bakit nila ginagawa ito. At the same time, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Kaya yung iba, kasama lang, evangelism. Yung iba naman, hindi sila nag-e-effort para magkaroon ng disipulo, para ipahayag yung salita ng Diyos. Isa-isahin po natin itong sinabi ni Jesucristo. Therefore, go. Yung salitang go, ito po ay intentional, not passive. Sabi niya dito, humayo ka.
Hindi niya sinabing, baka pwede kang humayo. Baka pwede kang mag-ikot-ikot. Humanap ka ng magiging disipulo ko. Ang sabi niya, go. Sabi niya pa, make disciples. Hindi niya lang sinabi dito na humayo ka, mag-invite ka ng mga tao lang sa church, okay na yun. But yung pagiging disciples, hindi lang to basta na umatin sa simbahan, okay, disipulo na yan. No. Pag sabi mo ng disciples, ito po ay followers ng Diyos. Yung sumusunod sa Diyos na handang mag-obey sa kung ano yung utos niya. May humayo ka. Gawin mong disipulo ko. Sabi niya ba, baptize. Diba, sabi niya dito, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Ano sabihin nito, na itong tao ididisipulo mo, ibabaptize mo sila. Ano po ang sabihin ng baptism? Ito ay nagdidesisyon siya na isang tao na susunod siya kay Kristo. At ito po ay hindi secret. Hindi po to, dalawa lang kayo ni Pastor, na-baptize ka. Hindi po. Ito po ay public. Public ka pong ibabaptize. Kung baga, i-pronounce mo, isasabihin mo sa loob ng kongregasyon na ako ay isa ng Kristiyano. At pagkatapos nun, hindi po natapos sa baptism. Lahat po ba tayo dito na-baptize na? Ano po dito, na-baptize na po tayo. So, pagkatapos ng baptism, tapos na po ba? Akala ng iba, baptism, then every Sunday umatin ka, tapos na, no. Ang sabi niya dito, teaching them, and teaching them to obey everything I have commanded you. So, pagkatapos na ma-invite sa church, then nag-desisyon yung isang tao na evangelize natin, na baptize natin, pagkatapos po nito, ay turuan sila. Turuan sila na kung saan ituturo sa kanila kung ano yung itinuro ni Jesus sa mga disipulo niya patungo dun sa disipulo nila. So, ngayon, dito po sa pursuing the Great Commission, para po maging malinaw po sa atin, yung Great Commission po, hindi po ito basta-basta mensahe. Ito pong Great Commission na ito, is ituturo natin kung ano po yung ituturo ni Jesucristo, tinuro ni Jesucristo sa kanyang disipulo. Naksa ito, mga disipulong ito, ituturo niya rin sa magiging disipulo niya, at yung disipulo niya, ituturo niya rin sa magiging disipulo niya, hanggang sa lahat. Hanggang sa katapusan. So, kung isipin natin dito, ano ba yung mensahe na gustong para maging malinaw sa atin kung ano yung Great Commission bago ko i-encourage yung bawat isa na dapat natin gawin to. Kasi once na hindi mo naiintindihan yung Great Commission na ito, yung mensahe ng Panginoon, alam nyo, baliwala yung ginagawa ninyo. Baliwala yung effort ninyo. Kasi yung Great Commission na to, merong mensahe. Ano yung mensahe dito? Ano ba yung mga itinuro ni Jesucristo? Ang sabi dito, na tinuturo ni Jesucristo, mabasahin natin yung Biblia, meron lang ilang na points. Okay? Una, tayong lahat ay makasalanan. Kaya ano po sabi niya? Nung una niyang, ano po yung unang preaching ni Jesus Christ? Repent. The kingdom of God is at hand. Mag-repent kayo. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan kasi yung kaharian ng Diyos ay paparating na. So ano ibig sabihin nito? Pinapangarap ni Jesus na lahat ng tao ay kailangan mag-repent. Na lahat tayo ay makasalanan. Na lahat tayo ay kailangan ng kaligtasan. So according to the teaching of Jesus Christ, paano tayo maliligtas? Sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa pamamagitan niya, na kung saan siya lang yung tanging daan, na kung saan siya lang yung tanging paraan para tayo ay makapunta sa Ama.
Kaya ngayon, sabi niya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, and the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Sinabi niya bang, I am one of the way? No. Sabi niya, ako lang yung daan. Ang katotohanan at ang buhay at walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesucristo. So, kaya parehas na ito sinasabi ng John chapter 3 verse 16. Ano po sabi doon? Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, whenever we preach the gospel, even to our disciple, sa mga taong tinuturuan natin, hindi po natin pinapangaral yung sarili natin. So, tuwing tayo po ay nangangaral, hindi po natin pinapangaral, binago ko ng Diyos. Pwede naman po i-encourage natin. But mainly, ang pinapangaral ko dito is yung maintindihan ng isang tao kung sino si Jesucristo at kung paano tayo binigyan ng pag-asa ni Jesucristo. Kaya ano po yung kailangan gawin? Mananampalataya. Kaya ano po yung pananampalataya? Yung pananampalataya, ito po ay hindi basta lang paniniwala, kundi ito ay isang relasyon natin. Bilang ikaw, nagdesisyon ka na sumunod kay Kristo, kailangan mo ngayon na humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ginawa mo, at the same time, hindi po ito yung humingi ka lang, tapos na. Pagkatapos nito, babaguhin mo yung sarili mo sa tulong ng banal na Espiritu. So, ito po yung mensahe ng discipleship. Pagkatapos nun, is yung pamumuhay natin, ay dapat mamuhay na tayo hindi para sa sarili natin, kundi mamumuhay na tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. This is the Great Commission na kailangan natin ipahayag sa tao. Pero alam niyo yung problema? Alam niyo po yung problema? Ang problema, hindi na ginagawa ito. Ito yung one of the clear mission na ibinigay ng Panginoon. Sobrang clear nito na ibinigay ng Diyos. Nung saan, go and make disciples. But do you know, in our days now, this is one of the neglectful mission na hindi na ginagawa ng bawat isa sa atin. Hindi na naipapangaral yung salita ng Diyos sa tao, mga nakakasama natin. So, ito yung tanong ko. Do you share the gospel? Ngayon nakita natin na yung authority na nagmumula sa Diyos, sinabi niya yung authority niya sa atin, na sinabi niya, go and make disciples, but this is the question. Did you go and make disciples? Nag-share kaya tayo ng salita ng Diyos? Maybe some of us, meron tayong mga excuse. Maybe some of us, even kabataan, or tayo merong may mga mas bata pa. Maybe some of us meron tayong excuse. Paano ko mag-share? I don't know the gospel. Hindi ko alam yung salita ng Diyos. Ano ba yung share ko? Yes, totoo po, importante po itong question na to. Kasi alam niyo po, like kung saan, yung mensahe po, yung nagpapabago ng buhay ng isang Kristiyano. Kaya po ngayon, sabihin ng ilan sa atin, hindi ko alam yung gospel, paano ba ako mag-share? Paano ko ba ipapangaral? Paano ko ba sisimulan? That's why, brothers and sisters, I want to encourage you, learn the Bible. Study the Bible. Pag meron ba nag-utos sa inyo, halimbawa lang, meron po ba dito kaka-apply lang ng trabaho? Kaka-apply lang, anong trabaho? Okay lang ba? Tanungin? Marunong ka na pumunta mo, marunong ka ba? Alam mo ba kung ano yung utos sa'yo? Inutos sa'yo ng leader, gawin mo to. Nagreklamo ka? Hindi mo alam, pero ginawa mo. Inaral mo. Bakit? Kailangan mo. Kasi nag-apply ka ng trabaho, at kung hindi mo susundin, yung authority nakakataas sa'yo, ay tatanggalin ka. Tama?
So, same din dito sa ano to, baka pwedeng mag-isip-isipin natin na paano kung mag-ano, wala nga akong alam. So, alam nyo, hindi to about sa kakayanan mo. It's about your passion. Paano mo sinusunod yung Diyos? So, hindi mo alam, anong gagawin mo? Tunganga ka na lang? No! Study the Bible. Join sa discipleship. Pastor, wala akong oras. Hindi ako naniniwala. Lahat tayo may oras. Ang problema lang, ayaw natin mag-commit. Mamaya alamin natin bakit ayaw mag-commit ng mga tao sa discipleship. Pero yung point ko dito, alam nyo, hindi makatapos yung walang oras na yan. That's why you need to make time. Our leaders, they are making time just to teach us. Para lang turuan tayo. Then tayo, hindi tayo magbibigay ng oras. Then sasabihin mo, paano ako maghahayag ng salita ng Diyos, Lord? Hindi ko nga alam kung ano ipapahayag ko. Alam niyo, maraming way. Ang problema lang, ayaw nating sundin. Hindi nyo alam kung paano mag-disciple? Magpa-disciple kayo. And malalaman nyo kung paano mag-disciple. One more. Common excuses. I'm shy. Alam nyo, merong mga dahilan kung bakit tayo nahihiya. Unang dahilan, kasi hindi talaga nila alam kung ano sasabihin nila. Konektado pa rin yun dun sa unang voice na binigay ko. Pangalawang dahilan, pwedeng mahihiyain talaga tayo. Sino dito mahihiyain po? Yung halos, ayan, mahihiyain. Actually, dati po, mahihiyain ako. Hindi lang halata. Okay po? Mahihiyain din ako dati. Actually, ayoko tumatayo sa harap ng maraming tao. Ayoko po. But you know, ito yung tanong. Until when? Hanggang kailan ka mahihiya? Alam niyo po, kung pagbabasihan natin, yung sinabi ni Jesus, sabi niya, go and make disciples. Alam niyo kung bakit? Kasi itong mensahe na ito ay napaka-importante. Bakit importante? Kasi ito lang yung tanging daan para yung isang tao ay maligtas. Yung maging disipulo ni Kristo, yung isang tao. At sa pamamagitan ng gospel na pinapahayag ng mga tao, magkakaroon ng kaligtasan because this is the power of God. So this is very important message. Buksan natin yun para medyo malinawan tayo. Romans chapter 1 verse 16. Ito po ay sinabi ni Pablo. Romans chapter 1 verse 16. Okay, nandiyan na po kayo? Sabi dito, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first in the Jews, then to the Gentiles. Ibig sabihin na ito palang gospel na ipinapangaral sa loob ng simbahan, ito pala yung way, ito pala yung kapangyarihan ng Diyos para magkaroon ng kaligtasan. So, imagine mo, hawak mo yung kaligtasan, then hindi mo i-share. Hindi ka ba nakaawa sa taong nakapaligid sa'yo? Hindi ako, pastor, di ako nakapag-share kasi nahiya ako sa magulang ko, kilala niya ako. Imagine your family. They will die. And they will go to hell dahil hindi sila nanampalataya sa Diyos. One of the reason, kasi hindi mo pinangaral yung salita ng Diyos. Kung makikita natin yung urgency ito, I don't know kung mahihiya pa kayo. For example, nasunod ng church na ito. Then meron iilan na naiwan dito. Mahihiyain kang tao. Mahihiya ka pa ba? Nakatokin siya? Sabihin mo, nasusunod tong building na ito? Mahihiya pa ba kayo? Bakit? Mamamatay siya. And the people around you,
brothers and sisters, if you will not preach the gospel, they will die. But not only physical death, even spiritual death. So hanggang kailan kayo? Hanggang kailan tayo mahihiya? Kung importante yung salita ng Diyos, bakit mo'y kakahiya? Kung importante yung mensahe ng Diyos na nagbibigay, may kapangyarihan para iligtas yung isang tao, bakit ka mahihiya? Kahit anong relihiyon pa meron yan. Kahit ganong katigas pa yung puso yung meron yan. Yung gospel ay makapangyarihan para iligtas yung tao at palambutin yung puso ng isang tao. So ngayon, nakita natin, importante yung salita ng Diyos. Importante yung inuutos ng Diyos. Hindi lang ito basta dahil trip lang ng Diyos, go and make disciples. No. Dahil nakita natin, importante. Ngayon ito yung tanong, bakit maraming tao ang nag-a-avoid ng Great Commission? Last week, sabi, magtanim lang tayo na magtanim. Ang problema, nagtatanim kaya tayo? Bakit natin ina-avoid? Ano yung dahilan? Maraming dahilan. I will give you some reason bakit maraming Kristiyano, sabihin ko ng Kristiyano, bakit? Sino ba maghahayag? At believer o Kristiyano? Christians, believers. So bakit marami? Alam nyo, bakit nila ina-avoid? Kasi hindi talaga nila kilala yung Diyos. Tanungin mo yung sarili mo. Bakit hindi ka naghahayag ng salita ng Diyos? Maaaring ito yung isang dahilan. Hindi mo kilala yung Diyos. Hindi mo talaga nauunawaan kung sino yung Diyos. You cannot share what you don't have. Hindi mo pwedeng i-share yung bagay na hindi mo talaga naranasan. O wala ka talaga. Baka maybe, baka kaya hindi tayo nag-share ng gospel kasi para sa iyo, wala lang kung sino yung Diyos. Kaya pwede bang tanungin natin yung sarili natin? Sino kaya yung Diyos sa atin? Bakit hindi ako makapaghayag ng salita ng Diyos? Or bakit yung buhay ko ay hindi maging magandang ehemplo para i-share yung gospel? You know, if someone has no relationship with Christ, they won't feel burdened for the souls. Kung meron sa atin na wala talagang relasyon kay Kristo, wala silang pakialam. Hindi sila na-burden. Even yung sarili nilang kaligtasan, hindi sila natatakot. Bakit? Kasi hindi nila alam yung mangyayari sa kanila. You know, evangelism flows from knowing God personally. Kung nagnanais tayo na mag-iyag ng salita ng Diyos, kilalanin mo muna yung Diyos. Baka ito yung isang problema kaya hindi ka nakakapaghayag ng salita ng Diyos. Kaya hindi urgent sa'yo. Alam mo yung paghahayag ng salita ng Diyos? This is urgent things. Bakit? Una, hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Pangalawa, hindi mo alam kung kailan mamamatay yung tao sa paligid mo. Unahan lang yan. So, ano yung kailangan natin gawin? Bakit mo ina-avoid? Kasi hindi mo talaga kilala yung Diyos. So, kailangan natin gawin, kilalanin muna natin yung Diyos. Kailangan muna magkaroon tayo ng Diyos sa sarili natin. Pangalawang dahilan, bakit ina-avoid ng Christians yung Great Commission kahit na ito importante? Second, they don't love God. Hindi talaga nila mahal yung Diyos. Tanungin niyo yung katabi niyo, mahal niyo ba yung Diyos? So, bakit naging dahilan to hindi talaga nila mahal yung Diyos? Sabi ng Diyos, if you love me, you will keep my commandments. Love for God leads to obedience. Ibig sabihin, kaya hindi mo sinusunod yung Diyos kasi hindi mo mahal yung Diyos. Kasi kung nakaranas ka ng pagmamahal ng Diyos at
at ikaw ay meron din pagmamahal sa Diyos, naturally you will share the gospel. Why? Kasi yung totoong Kristiyano, they are concerned the glory of God. Alam niyo, whenever you share the gospel, hindi ito para sa mga tao lang na maligtas sila. Alam niyo, sa pamamagitan ng pag-share natin ng gospel, yung Diyos ay nabibigyan ng kapurihan. Sharing the gospel is part of your worship. Sino ba yung nag-worship? Christians. Believers. But if you neglect the Great Commission, it means you don't want to worship God. At hindi ka rin concerned. Alam niyo po yung concern? Yung concern sa glory ng Diyos. For example, kaibigan ko. For example, si John Lloyd, kaibigan ko. John Lloyd po. Yan, si John Lloyd. Kaibigan ko si John Lloyd. So, nakarinig ako na sinasabi ng ibang tao, John Lloyd, mas ugali niya. Ewan ko ba dyan? Bakit ganyan yung ugali niya? So, bilang ikaw, tunay na kaibigan, what will you do? What will you do? Ay, oo nga. Oo nga, ganyan nga yun talaga. Alam niyo pag ginawa, alam niyo kapag sinang-ayunan na natin, ibig sabihin nun, hindi ko kasi dyan, right? But if we are really concerned, if I'm really concerned to Him, hindi ko gagawin yun. Maybe, pwedeng para sabihin ko, alam niyo, minsan talaga, may ganun naman talaga tayo, may mga pangit naman talaga tayo ugali. Minsan, kailangan din natin, siguro ganun class of encouragement, pero yung, oo nga. Pero alam niyo sa Diyos, ibig sabihin, na kung hindi mo, ibig sabihin ng, hindi ka nag-share ng gospel, wala ka talagang concern. Kasi alam niyo, whenever na merong tao na naliligtas dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, at merong tao na handang sumunod sa Diyos, ang Diyos ay nabibigyan ng kapurihan. Sabi ng Biblia, thousands of angels are rejoicing. So, pag di mo ginagawa, hindi mo mahal yung Diyos. Wala kang concern sa Diyos. So, meron kayong concern sa Diyos? Or, concern mo lang yung sarili mo? It means, walang worship. Pag di ka nag-worship, ibig sabihin na hindi mo mahal yung Diyos. Pangatlong dahilan bakit ina-avoid ng mga Christians, ng mga believers, yung Great Commission, bakit hindi nila ginagawa? Because they don't love people. Sabi ng Diyos, this is ito yung Great Commandment. Dalawa po, love your God with all your heart, with all your mind. Mahalin mo yung Diyos. Nanggit kanino man. Pangalawa, mahalin mo yung kapwa mo. So, ibig sabihin pala, whenever we don't share the gospel, or whenever na hindi tayo nag-e-effort to share the gospel, ibig sabihin pala, hindi mo rin pala nasusunod yung kautusan ng Diyos. Bakit? Una, hindi ka concerned sa Kanya. Pangalawa, you don't love the people. Sabi ng 1 John chapter 3, verse 14, whoever does not love abides in death. Sino bang hindi nagmamahal? Ano po? Nalalapit sa kamatayan. So, many are unaware. Okay? Maraming tao hindi nila alam o hindi nila na-realize na kailangan nila ng Diyos. Maraming tao hindi nila alam na kailangan nila ng Diyos at kailangan nila magpuri sa Diyos dahil si Jesus lang yung tanging daan. So, what does it mean? Kung ikaw nakakilala ka at alam mo yung kaligtasan, hindi mo to sinare sa iba, ibig sabihin, hindi mo sila mahal. It means kung hindi ka nag-share sa pamilya mo, hindi mo mahal talaga yung pamilya mo. Bakit? Wala kang concern para makakilala sila. You don't make every effort para lang makakilala sila sa Diyos. Ibig sabihin, kapag hindi ka nag-share ng gospel sa tao kasama mo, sa mga kaibigan mo, ibig sabihin nito, hindi mo sila mahal. Bakit? Kasi yung kaibigan mo, background natin. Okay, kasi yung kaibigan mo, hindi nila kailangan lang yung pera mo. Hindi nila kailangan
presensya mo. Alam niyo yung kailangan nila? Kaligtasan. Why? They will go to hell. Wala akong pakialam kung hindi ka nag-share. Thanks God kung nag-share ka. Ngayon, halimbawa, hindi man sila maniwala, sa Diyos na yun. Pero alam mo yung trabaho natin, share the gospel. And whenever you don't share the gospel, you don't, and whenever you don't share the gospel, ibig sabihin nun, din kahit yung mga magulang. Kung hindi nyo dinadala yung anak nyo sa loob ng church para lang magkaroon ng pagkakataon na makarinig ng salita ng Diyos, kung hindi kayo nagbibigay ng effort, pinag-usapan ko din effort. Minsan talaga may mga anak na ayaw. Kung ayaw nila, next time, subukan pa rin natin. Pero it's not good effort. Whenever na hindi kayo nagbibigay ng effort, it means hindi nyo pumahal yung anak nyo. Mga anak, whenever na hindi kayo gumagawa ng effort para masyara yung magulang ninyo, hindi nyo mahal yung magulang. Paano yung pastor? Sabi ng nanay ko, ayaw maniwala sa akin ng nanay ko Ayaw makinig sa akin, so what should I do? Kaya nga, we need to make effort. Naalala ko yung dati, yung sa magulang ko, sabi sa akin ng magulang ko, huwag ako, kilala kita. Kasi kakashare ko lang, kakakonvert ko lang tapos sinubukan ko mag-share sa magulang ko, huwag ako, kilala kita. Ang daming ligpitin sa likod. Magligpit ka ng plato. So, pag ganun ba yung dahilan, kailangan ba natin sumuko? So, anong gagawin mo? Hindi na ako mag-teacher, ayaw maniwala sa akin Ganun ba? No? Make every effort. So, gawin mo yung buhay mo. So, gawin mo yung bagay na magagawa mo just to have opportunity na makapag-share ng gospel sa mga tao sa paligid mo. I have a question. You make every effort to share the gospel? Gumagawa ba tayo ng effort para lang ipahayag si Kristo sa mga kasama natin o sa paligid natin? Kayo, nakapag-share na ba kayo ng gospel? Nakapag-share ng gospel? Sa mga kaibigan ninyo? Kung hindi pa, you need to ask yourself. Alamin mo muna kung ano yung problema. Bakit hindi ako makapag-share ng gospel? Kung yung problema is yung unang bagay na binigay ko sa inyo, hindi mo talaga kilala yung Diyos, kilalanin mo muna yung Diyos. Of course, yung mensahe napaka-importante. Yung sharing the gospel is there, that is just event. Pero yung mismong sinishare mo, yun ang pinaka-importante. Kaya unang bagay, magpag-isip mo kayo. Wala kang oras, gumawa ka ng oras. Kasi, kung hindi ka gagawa ng oras, hindi ka talaga matututo. Hindi mo talaga makikilala sa Jesus. Thanks God, now, we have online. We have offline. Ano bang dahilan? Ano bang dahilan yung pwede natin gawin? Wala na. Katawaran mo na lamang yung pipigil sa'yo para hindi kilalanin yung Diyos. Pangalawang bagay, ano kailangan natin gawin? Siguro, yun na yung pinaka-main. Knowing God. And through knowing God, you will love God. At the same time, sa pagkilala mo sa Diyos, mamahalin mo rin yung tao nasa paligid mo. So, ano unang gagawin mo? Kung bago ka pa lang sa church, magpa-disciple ka. Ngayon, pagkatapos, hindi lang yung magkatapos sa magpa-disciple ka. Pagkatapos nun, ano yung gagawin natin? We need to be trained to go and make disciples. Make every effort na magagawa mo, makapag-share ka lang ng gospel. Hindi lang sa salita, even sa pamumuhay mo. Kasi may problema tayo, kapag tayo naman ay naghahayag lang ng salita ng Diyos, pero yung buhay natin, hindi na babago. Kaya, gawin natin, mag-disciple tayo.
That is the first thing. Kaya sabi ko dito, pursue the Great Commission. Pero hindi tayo pwede lang sa laban na walang training. Yung sundalo ba, pwede na ba agad yan Pwede na ba pag gusto mo maging sundalo, pwede ka na ba agad laban? No. You need to be trained. Bakit? Maybe pagdating mo doon, tumakbo ka na lang. Kaya kailangan mo ng training. To pursue the gospel, kailangan natin ma-realize. So, don't worry, hindi na ako magtatagal. So, in Matthew chapter 28, verse 18 to 20, sinabi ng Diyos, lahat ng otoridad ay binigay niya na sa akin, binigay niya ng Ama sa akin, kaya go and make disciples of all nations. Ibig sabihin na to, all nations, ibig sabihin, lahat ng bansa. Maybe some of us, tinawag tayo sa iba't ibang lugar, but alam nyo, where your feet is, kung nasaan yung paa nyo, nandun yung mission place nyo. Sino yung nag-aaral? Nag-aaral. Yun ang mission place nyo. Nagtatrabaho po, yun ang mission place nyo. So, anong kailangan nyo gawin? Go preach the gospel. At ipahayag si Kristo. Making disciple. So, sabi pa niya dito, I am with you always to the end of the age. Pagkatapos niya tayo sabihan, what should we do pagkatapos? Kasi alam niyo po, hindi natatapos yung journey ng isang Kristiyano pag umapa ka na sa church. Meron ka po. Okay? Kaya ngayon, ito yung natawag nating Great Commission na pinag-uusapan po natin ngayon, na kung saan, sabi niya, pagkatapos sabihin yun, I am with you always to the end of the age. Ang Diyos ay nasa atin. At naniniwala ako, kung tayo ay fashionable, with proper training, at nanda sa atin talaga yung Diyos, ang Diyos ay sasamahan tayo. Sasamahan tayo. Habang kasi, ang utos po ng Diyos is ipahayag po yung salita ng Diyos. At alam niyo kung sino po yung kikilos? Yung Diyos mismo. Pero, ang tanong, paano sila maniniwala kung wala nagpapahayag? Tama po? Kaya tayo muna, kailangan natin mag-read. So, I hope na lahat tayo ay na-encourage to pursue the Great Commission that God giving to us. And also, kailangan natin pa na mas lumalim pa yung relasyon natin sa harapan ng Diyos at lumalim pa yung ating pagkaunawa sa harapan ng Diyos. Don't make any excuse. Alam niyo, balang araw, kahiya-hiya yung mga taong hindi nagkaya kung hindi na gumawa ng effort. Bakit? Anong excuse na sabihin mo? Alam mo, nakikita tayo ng Diyos. Alam niya kung ayaw mo magpa-disciple, kaya ayaw mo mag-disciple. Kaya don't make any excuse. Stop making any excuse. And let's start making disciples. Earlier, nabanggit ni Sister, balang araw, gusto niyo ba mapuno yung mga upuan na yan? Share the gospel. Because if you don't share the gospel, walang tao pupunta dito. Bakit? Hindi kayo nagkahayag ng salita ng Diyos. Hindi lang yung mga leaders natin sa church. Pag tayo rin, matuto tayong maghayag ng salita ng Diyos. Aralin natin at magkaroon tayo ng concern sa ating Diyos. Kaya sabi ng isang kanta, hindi na ito ang panahon na hindi na uso ang mag-backslide. Hindi na ito uso para tumalikod ka sa Diyos. Sabi ng chorus nun, halika na, humayo na, ipahayag, tagumpay niya. So kaya, lagi nating especially tayo. Alam niyo kung nagnanais kayo ng revival, meron ko nakalagay na revival. Revivals didn't start outside of the church. Naki-start to dito.
dito, sa inyo mismo, sa atin mismo. Kung gusto nyo na revival, kung gusto nyo dumami yung member, susunod lang ito kung tayo magiging faithful tayo sa harapan ng Diyos. Kaya tayo po ay maging faithful sa harapan ng Diyos. At this time po, ilamang po at bago po tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Ganyan ko po yung bawat isa na tayo ay tumayo at manalangin. So, let's pray. Ama, sa oras na ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kadakilaan mo. Salamat, Panginoon. Nandito kami dahil sa pag-ibig mo. Nandito kami dahil meron mong ginamit para makakilala kami. At kami ay nakareceive ng habag, ng awa, ng pag-ibig mo. Kaya sa oras na ito, Diyos, paano namin susuklian ang lahat ng bagay na naranasan namin sa iyo? Ito ay sa pamamagitan ng paglilingkod sa iyo. Alam namin, O Diyos, na kulang ito at hindi kayang palitan ang mga bagay na ginawa mo sa pagbibigay ng buhay namin. But Lord, ito lang yung bagay na pinagkaloob mo sa amin, na ibigay yung buong buhay namin para sa iyong kaluwalhatian. Ialay namin, Panginoon, ang aming mga sarili sa iyo, O Diyos, para purihin ka. At isa ito sa inutos mo, Panginoon, yung Great Commission. Go and make disciples. Be some of us, Lord, wala pa kaming kakayanan. Maybe some of us, wala talaga kaming concern sa iyo. Some of us, wala kaming concern sa mga taong nakapaligid sa amin. That's why, Lord, sa oras na ito, kami po ay lubos na lumalapit sa iyo. Nagsusumamo, Diyos. Hayaan mong makilala ka pa namin. Hayaan mo, Diyos, na mas lumalim pa yung aming relasyon sa iyo. Nang sa ngayon, ang salita mo ay tumibo sa aming mga puso't isipan at hindi lamang ito maging stock knowledge namin, O Diyos. At ito ay may apply namin sa buhay namin. At ipahilap namin, O Diyos, ang salita mo sa lahat ng mga taong nakakasama namin. Nang sa ngayon, ang bawat tao na makakasama namin ay matutong lumuhod sa iyo, matutong magtiwala sa iyo, matutong manampalataya sa iyo, Diyos. But Lord, how can we do that? Naniniwala kami, magagawa namin yun sa tulong mo. Baliwala yung hiya. Baliwala yung makayanan namin, Panginoon, sapagkat naniniwala kami kung kami lalapit sa iyo, Diyos, tuturuan mo kami. Ikaw yung magsasalita sa pamamagitan ng aming mga bibig. Pero bago yun, Lord, ang una namin dapat gawin, O Diyos, is to be your disciple. Because we cannot make disciples if we are not your disciple. Kaya hayaan mo, Panginoon, una kami manampalataya sa iyo, una kaming sumunod sa iyo, una kaming magbigay ng buhay sa iyo, Diyos. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil sa maiksing oras na ito, nakita namin na kailangan pa namin lumalim sa relasyon sa iyo. At the same time, kailangan pa namin, O Diyos, na magtiwala sa iyo at makilala ka pa. Kaya, O Diyos, maraming salamat po sa pagkilos mo sa aming mga buhay. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lakpakan po natin ang Diyos.